Blessed morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po binigyan ng Panginoon Diyos po ng panibagong araw na tayo po ay mag-worship sa Kanya. Amen po. Alam ko po, tayo po ay excited dahil ito po ay Lord's Day at tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil binigyan po tayo muli ng Panginoon Diyos na panibagong araw na to, no? Sa loob ng first day of school na sa mga nag-aaral po sa mga public school at yung iba nag-aaral pa rin kahit college. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon dahil talaga patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ng panibagong lakas. Amen. Para tayo po ay sumunod sa kanyang prinsipyo. Ganoon din sa mga nagtatrabaho. Araw-araw, alam ko, pagod kayo. Mula Monday to Saturday. Diba? Sa mga nagdinegosyo, ganoon din. No? Pero ito, pinaka-the best na araw para tayo po ay magpasalamat sa Panginoon bago tayo pumunta sa kanya-kanya simbahan. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkasama-sama sa ating online Bible study. Amen. Na to uplift our spiritual life sa Panginoon ang salita ng buhay. Kaya maraming salamat po sa mga members na naka-tune in po, na lagi nakasubaybay sa programang ito. Salamat po sa mga FIBA pastors din na naka-tune in. Dahil ito po ay ministry po ng mga FIBA pastors po. And salamat din po sa Pastor John na siya ang nag-handle na nagpa-facilitate ng ating salita ng buhay. Kaya saludo po ako sa kanyang dedication para sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, to encourage about FIBA members and FIBA pastors na naka-tune in palagi sa salita ng buhay. Kaya maraming salamat po. Sige po, hindi na po tayo magpapatagal, no? Kaya alam ko po, excited na ang lahat para sa kanilang pagpunta sa kanilang churches, and good morning po sa lahat. And happy birthday din po pala sa lahat ng mga may birthday ngayong araw na to. Nawa kayo po ipagpalain ng Panginoon. Sa mga nagdadako ng kanilang anniversary, kayo po ay pagpalain ng Panginoon ng inyong pagkasama ng inyong mag-asawa. Okay po, kaya sige po, hindi na po tayo magpapatagal. Let's open our Bible. Ako po inyong samahan sa Book of Proverbs chapter 14, verse 25. Okay po, isang verse lang po ito. At alam ko po, lahat po tayo ay dapat pagpalain tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Proverbs chapter 14, verse 25, a true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies. Amen. Kaya tayo po manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos naman na nasa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na kami po ay pinagkalooban ninyo ng panibagong lakas, panibagong araw, Panginoon, upang magpasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na pag-iingat niyo, Lord, sa amin. I bless you, O Lord, na nawa po, Panginoon, ang inyong salita, ang siyang may taas ngayong umagang ito, at kay Lord ang siyang magabay, Panginoon, lagi sa amin, Panginoon, upang patuloy kami lumago, Panginoon, sa aming buhay, spiritual life. At maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay may kalayaan to share the gospel, to read your word, to claim the promises of you, Panginoon. I bless you rin, O Lord, na nawa po ang inyong Holy Spirit, ang siyang magabay sa amin, upang maintindihan, Lord, namin ang inyong salita ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na Messiah ng Israel. Amen. Kaya ang topic ko po for this morning, mga minamahal, is being a true witness for God. Being a true witness for God. Amen. Kasi sabi ng Bible dito, according sa writing ni King Solomon, a true witness delivereth souls. Amen. But deceitful witness speaketh lies. Amen. Kaya, bahanin mo natin yung mga meaning po ng true witness. Okay? Yung true, ibig sabihin po niyan, according sa dictionary, according sa meaning po nito, okay, this is an adjective word which means accurate or exact. Okay? Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po ng true is katotohanan, sakto, walang labis, walang kulang. Yan po ibig sabihin po ng true. Yung witness naman po, sabi ng Bible, sabi ng dictionary, is an evidence or proof. That's a noun word. Evidence or proof. Ibig sabihin, pag pinagsama nyo yan, totoo na pangyayari. Okay? Totoong may ebidensya. Okay? Pero po sa ngayon, sa panahon natin, diba, sa panahon ng modern high-tech society, diba po, may time na pwede natin dayain ang realidad. Okay? Halimbawa po, para may idea kayo, diba, example, yung mga kaibigan natin, nagbakasyon, nag-out of town, pumunta ng out of the country, diba, yung iba, nagkaganon, diba? Tapos may mga picture sila
na talagang may mga souvenirs sila, may mga pictures sila na evidence na sila ay nanggaling doon sa isang lugar na galing. For example, Japan, nagpunta sila ng gano'n, di ba? Ikaw, na magaling ka sa computer, marunong ka mag-edit or something, pwede mo na rin palabasin na nandun, pumunta ka din doon sa lugar na yon. Okay po? Okay, tapos sabihin mo sa mga kaibigan mo, oy kaibigan, nanggaling ako sa ganito, tignan mo, may ebidensya ako, meron akong picture na nanggaling ako dito sa Japan. Okay, nakita nyo ba na ako ay nandito sa Tokyo Disneyland, na mga ganyan ba something, di ba po, pwede kasing i-edit ngayon. Amen? Pwede kang dayain. At ikaw naman bilang kaibigan, galing mo, dyan ka galing. Kamusta naman doon? Diba? Dahil hindi ka nga galing doon, hindi mo may kukwento yung totoo. Kasi wala ka naman doon eh. Tama, hindi ka tulad doon totoong kaibigan mo, pumunta doon, lahat pwede niyang discuss sa'yo. Bakit? Kasi totoo siya. Nasaksihan niya, nandun siya sa lugar na pangyayari. Amen. Ganon din tayo sa bilang sa mananampalataya, bilang sa Kristiyano. Okay? A true witness delivered souls. Amen. Kaya number 1 point na obserbahan ko dito, being a true witness for God, experience the reality. Amen. Number 1, experience the reality. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat po tayo ay ma-experience natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Yung great, the loveness of God to us. That's why tayo bilang isang Kristiyano, dapat ma-experience natin ang kadikalaan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi mo masasabi yan sa isang tao, hindi mo siya ma-encourage sa isang tao na hindi mo naman experience, especially yung salvation of God. Amen. We cannot win souls kung hindi natin naintindihan yung salvation. Amen. Sabi mo, magsimba ka nga para matutunan mo sa salita ng Panginoon. Magsimba ka para makalapit ka sa Panginoon. Pero hindi mo naman na-experience ang realidad. Bakit masasabi mo ito? Tama po ba? Kaya bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat masasabi natin sa isang tao na dapat na-experience mo reality. Kung sino ba si God. Kung sino ba si Jesus Christ sa buhay mo. Bago ka para masabi mo ito ng maayos sa ibang tao. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, being a true witness for God, dapat po ma-experience mo yung reality. Amen? Kaya tayo minsan, mga Christians, dapat po wag natin isipin na tayo ay hindi tayo nagkakamali. Okay? Nagkakamali pa rin tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong binabago ng Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, tayo bilang isang Kristiyano, patuloy lang tayo na lumakad. Amen? Sa Panginoon. Bilang isang mananampalataya. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat po ma-experience natin ang kaligtasan. Amen? We should accept Jesus Christ to truly sa buhay natin before we share it to other people. Amen? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon, ma-experience mo yung reality na dapat talaga ikaw ay totoong nananampalataya kay Kristo. Kasi sabi ng Panginoon, maliwanag yan, a true witness delivered souls. Ibig sabihin, pag ikaw pala ay pagtotoo ka sa sinasabi mo, especially at na-experience mo ang kaligtasan sa buhay mo, masasabi mo yan talaga sa ibang tao na kung gaano kadakila ang Diyos sa pag-ibig niya sa tao. Amen po, no? Kaya tayo bilang sa mananampalataya, we should experience the reality sa ating buhay. Amen? Bilang isang anak ng Panginoon. Kasi hindi mo masasabi sa isang tao na tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, pero kung ikaw mismo hindi mo na-experience yun. Hindi mo naman naranasan yun. Amen? Kaya dapat po na-experience mo yung kadakilaan ng Diyos na sumpungan mo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas natin. Amen po, no? Kaya number 2, being a true witness, sabi ng Panginoon, to God, a true witness delivered souls, but deceitful witness speaketh lies. Amen? Kaya tandaan natin, pag tayo pala hindi nagsasabi ng totoo, okay, dinideceive natin ang ibang tao. Amen? We are not telling truth. Hindi natin sinasabi ng totoo. Dinadaya pala natin ang iba. Unang dinadaya mo yan yung sarili mo. Amen? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, number 2 points ko, being a true witness for God, ang encourage everyone to know Christ. Amen? Encourage everyone to know Christ. Dapat po, tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, encourage natin ang ibang tao. Bakit? Na-experience mo si God eh. Na-experience mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Tanda natin, ang experience po, hindi pare-parehas yan. Amen? Yung kasagutan ng Panginoon sa bawat panalangin mo,
na hinihingi mo sa Diyos, na niluluhod mo every prayer meeting, every kung may prayer vigil kayo, meron kayong prayer and fasting. Yan yung mga good example yan, na pinapakita mo sa Panginoon na talagang sincere ka sa gusto mong mangyari. Amen? Kaya talagang ipapa-experience sa'yo ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Amen? Kaya tayo, bilang mananampalataya, meron tayong karapatan na sabihin sa iba, dahil na-experience mo na. Tama po? Kaya that's why we need to encourage everyone to know Jesus Christ. Amen? How they know to Jesus Christ kung wala magkasabi. Tama? Paano pupunta ang tao na unbeliever na hindi naman nila narinig ang salita ng Panginoon? Tama po ba? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, tayo ay may kakayahan na magsalita. Gamitin natin ang ating ability to speak. The ability of the experience that God given to you. Amen? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, be a good testimony for others to win the lost for Christ. Amen? Kaya tayo gamitin natin ating good testimony. Na tayo, ikaw ay dating, sasabihin mo sa ibang tao na ako dati talagang mahilig ako sa away. Pero ngayon hindi na ako nakikipag-away. Mahal ko na ang tao. Okay? Talagang binago na ako ng Panginoon. Kaya gusto ko makilala mo rin si Kristo Jesus bilang tagapagligtas mo. Amen? Kaya dapat natin gawin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, malakas ang loob natin. Okay? Bakit? Na-experience natin ang kadakilaan ng Panginoon. First of all, we accept the Lord Jesus Christ. Amen? And times goes by, as we continue to the Lord, as we going to church every regular sa ating practices, sa ating dedication sa Panginoon, ano po, dito tayo matuturuan ng discipleship, dito tayo matuturuan magbasa ng Bible natin, di ba po? Kasi diyan mo may kilala ang Panginoon hanggang sa ikaw na yung magtuturo sa iba. Amen? Dapat po, bago mo maituro yung ibang mga bagay na to, dapat po ikaw experience mo yan. Nagagawa mo yan. Amen? You cannot tell to the people, you cannot tell to your friends, you cannot tell to everyone kung hindi mo naman na-experience. Amen? Sasabihin ng pastor ninyo sa inyo, "Oh church, we need to read our Bible daily. We need to pray to the Lord daily." Amen? Pero ikaw mismo, hanggang sa tango lang, hanggang sa response lang, hanggang sa lumuluhod ka pa nga paminsan sa altar, that you can commit to God, na Lord, from now on, I will do a Bible reading. Pero, ang tanong ko, nagagawa ba natin? Diba po? Which is sad truth, di ba po? May time na hindi. Di ba? Honestly speaking. Amen? Dahil sa sobrang daming hindrances, sa sobrang pagigising mo pala sa umaga, ang dami mo nang kailangan gawin. Di ba po? Hindi tayo nagiging true witness pag ganun po ginagawa natin mga minamahal. Amen? That's why we need to encourage everyone na dapat po ang Bible reading natin consistently yan. Praying time natin consistently din. Amen? And paano mo ma-encourage yung ibang tao na you give their tithes and offering kung ikaw mismo hindi mo na-experience yun? Tama? How can you be a true witness to them? Na hindi mo na-experience bakit mo sasabihin? Tama po? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, tayo mismo mag-a-apply. Amen? Apply in our heart. Because the Lord wants us to be a blessing. Amen? Gusto ng Diyos, yung kanyang blessing, ibuhos sa'yo. Amen? Gusto ng Panginoon yung blessing, hindi lang dapat, kasi ang blessing kalat na yun Nandyan na yun sa tabi mo. Hindi mo maklaim yung blessing kasi bakit may problema sa'yo. Amen? Ano problema mo? Lack ka sa Bible reading. Sa mga basic, lack ka doon. Bible reading, yung praying time mo kung kailan mo lang gusto. Okay? Minsan nga, mamaya pag nasa tuwing ka lang nagpipray, Sunday morning, Sunday afternoon, prayer meeting. Pero in the rest of the whole week, okay, kung kailan ka lang kakain. Amen? Which is nakakalungkot. Minsan nga, mamaya nasa labas pa kayo di ba? Di ba? Nasa labas, nasa restaurant, nahiya ka pa mag-pray. Di ba? Napapikit ka lang nagsasabi ng tropa mo, ano niya, sa'yo bakit ganyan ka, napuwing lang ako. Pero in reality na, nagpipray ka na pala. Di ba? That's a sad truth. Amen? Nahiya ba tayo sa Panginoon to be a true witness for God? Amen? Dapat po, tayo ang number one na nagpapasalamat sa Panginoon. Tama po ba? We need to experience the
the God, our God in our life. Amen po, no? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, we can tell to everybody that we are true witness. Okay? Because we experience it. Amen? Para masabi natin na mga minamahal, kaya mga pastors, malalakas loob namin eh. Bakit? We Bible reader. We praying every day. Amen? Kaya encourage kami sa mga tao, sa katulad po ninyong mga mananampalataya, to know the truth of God, to be a true witness. Amen? Para hindi kasi, ang kilala ni pastor, yun lang eh. Di ba po? May kaibigan ka na hindi naman kilala ni pastor, ng mga workers of the church, na pwede mong abutin sa Panginoon. Tama po? Di ba may mga kaibigan ka? Yung circle of friends mo, abutin mo. Mas maganda po yun. Sama-sama kayo na naglilingkod sa Panginoon. Umpisa mo muna sa basic. Amen? Be a true witness. Dapat you should experience the reality. Amen? Dapat po sumusunod tayo sa instruction of God. Amen po. Kaya yung Bible reading, that's a basic thing. Kung para sa pagkain, yan ang pagkain mo. Amen? Dapat po huwag natin itong kakalimutan. Amen? Tayo nga, kumakain tayo 3 times a day or more than pa. Hindi mo nakakalimutan yung pag alam mo ng time check na alas 12 na ng tanghali, kakain ka na. Tama po ba? Pag alam mo lunchtime, kakain ka na. Pag alam mo merienda time, kakain ka na rin. Pero tayo sa Bible reading, kung kailan mo lang maisipan. Kaya ang kaluluwa natin, payat eh. Diba? Kaya pag dumating ang kalaban, tumba ka na agad. Bakit? Mahina ka. Amen? Kaya salamat po sa salita ng Panginoon that the Lord wants us to be. Okay? To be strengthened our faith towards to Him. Amen? Kaya through Bible reading. Amen? To praying time. Amen? Kaya pag natutunan mo yan, kaya pag nag-preach ang pastor sa inyo, hindi ka magdadalawang isip na Amen Lord, salamat po sa reminder. Hindi mo sasabihin sa church nyo, ano ba naman yan si pastor? Kaaga-aga, ako na naman agad ang pinapatamaan. Tandaan mo mga minamahal, hindi ka pinapatamaan ng pastor nyo. Okay, thus the Holy Spirit convicts you. Amen? Ano naman intention namin para sirain po buhay ninyo? Diba? Ang purpose ka ng pastor is to encourage you. Diba? Ang purpose ng pastor to have a successful life ang bawat Kristiyano. Amen? Kung lahat ng mga Kristiyano susunod sa church, sa pastor, sa prinsipyo ng Biblia, ay sigurado po, ang pastor ay mawawala ng sakit ng ulo. Tama po? Kung ang membro may hilig soul winning, amen? May katuwa kang pastor mag-soul winning, may katuwa kang pastor mag-Bible study, kahit kayo mga professional, kahit kayo mga estudyante. Tama? Kasi minsan nahihirapan ng pastor, hindi nyo lang alam yun. Di ba po? Hindi niya pinasabi ng pastor yun. Di ba po? Hindi sinasabi ng mga workers of the church. Pero tandaan natin, ang binigay ang soul winning, hindi lang naman sa pastor eh. Binigay to sa church. Amen? Pero madalas na nangyari, workers ang nagtatrabaho. Pastor ang nagtatrabaho. Tama po? Tapos ikaw, na may mga negosyo, kayo mga nagtatrabaho sa mga office, di ba? Nakakalimutan nyo na kaya na nila yan. That's the mentality of the church. Okay? Baguhin na po natin mga minamahal. Ang mentality na yan. Dapat po, each of us will be a witness to the Lord God. Amen? We experience the salvation of God. Amen? Tandaan natin, individual ang pagpunta natin sa langit eh. Kaya dapat sasabihin ng Panginoon, di naman sasabihin ng Panginoon kung gaano ka kayaman sa mundong to eh. Tama po? Kung ano bang tinapos mo eh. Di ba? Ang tatanungin sa iyo ng Panginoon, ano bang ginawa mo sa akin sa lupa? Ano ginawa mo sa lupa? Napupuri ba ang Diyos sa buhay mo, mga minamahal? Amen po doon, mga minamahal. That's why the Bible teaches us to be a true witness to God. Amen? Magagawa po natin yan, basta po na-experience mo. Basic pa po yung Bible reading, praying time. Kaya pagdating ng tithes and offering, dapat po ma-experience mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? You can give more beyond your tithes through mission giving, through first fruit commitment, and so on. Especially, syempre, soul winning. You cannot win souls for Christ kung hindi ka naman talaga nakapag-practice mag-soul winning. Tama po? Kaya dapat po bilang isang Kristiyano, be a true witness for God. Dapat wake up call to sa atin. Na gusto ng Panginoon, ikaw at ako,
Ayusin na natin ating sistema. Ayusin na natin ang ating lifestyle. Amen? Dapat isama na natin ang ating lifestyle palagi. Especially the Word of God. The Bible itself. Amen? Kaya ako ngayon napapractice mo na nagba-Bible reading ka na, kahit gaano kayo ka-busy, okay? Isingit nyo lagi ang Bible time mo. Amen? Importante yan, mga minamahal. Bakit ang binigay ng Diyos sa atin? 24/7 a day eh. Hindi naman ganun siguro ubos yung oras mo sa pagbabasa ng Bible, pag-praying time. Kahit 1 hour. Tama? Kung kulang pa nga yung 1 hour eh, mga minamahal eh. Diba? Kaya tayo bilang mananampataya, we need to seek God. If we want righteousness of God came to us, seek God. Seek His Word. Yan ang pangako ng Panginoon eh. Amen? Kaso nga lang, kinakalimutan natin ng Panginoon. Amen? We forgot God sa ating buhay. Kumbaga, lagi natin iniisip, naiintindihan ka ng Diyos. Hindi po tayo naiintindihan, mga kapatid. Okay? Kaya may time yung mga prayers nyo, ang tagal minsan, waiting game. Diba? Waiting time. Tama? May time na parang akala mo noon na. Yung pala, may pagkukulang ka. Amen? Meron tayong lapses. Meron tayong mga excuses na hindi naman dapat excuse. Amen? Sabi ng Panginoon, but seek you first. Seek God first. Palagi sa ating buhay. Amen? Kaya kung gusto mo ma-experience on the true witness of God, ikaw mismo mga minamahal, maging totoo ka sa Panginoon. Christians. Amen? Fellow workers of God. Fellow pastors na nag-watch sa atin. Be committed to the Lord. Amen? Kasi gusto ng Panginoon eh. Dapat tayo maging maayos tayo sa Panginoon. We should seek God. Kung nahirapan tayo, ask God for knowledge and wisdom. According sa James 1:5, di ba? Yan lang sabi ng Bible. Sa Bible na lahat eh. Kaya big sabihin po, wala ka na pwedeng wala ka na excuse. Nasa sayo na. Kung tatama rin ka pa rin. Tama po mga minamahal, no? Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Diyos totoo siya. True to His promise. If you obey, He will give. If you find Him in early, magpapakita siya sa'yo. Amen? Kaya always seek God early. Amen po, maliwanag po yung mga minamahal, no? Kaya tayo bilang isang Kristyano, being a true witness for God. Dahil kasi yan ang kailangan natin. Amen? Huwag tayo magpadaya sa demonyo. Demonyo, papunta naman sa impyerno yun eh. Amen? Kaya dapat panalo tayo kay Satan. Dahil panalo tayo. Dahil we are on the winning side because of Jesus Christ. Amen po. Kaya nawa po mga minamahal, nawa po kayo po yung natuto sa ating simple devotion that the Lord God speaks to us. Amen. Being a true witness for God. Amen po. No? Nawa po kayo po ay na-bless at nawa po pwede nyo po itong i-share sa ibang tao and experience the reality. If you experience the reality, you should encourage everybody to know Jesus Christ more. Amen po. Kaya sige po tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos Ama sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na dahil kayo, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Patawad, Panginoon, sa mga kakulangan namin. Sa time na talagang wala kaming oras sa inyo, pero hindi pala dapat ganun, Panginoon. Kaya Lord God, we change our mentality. We change our practices. Na kailangan, Lord, namin kayo ang aming kasama every day of our life. Every time na kami po'y gigising, every time na kami po'y bago magumpisa sa aming mga activities, Lord, help us, Lord, to find you in our life. Kaya Lord God, I dedicate, Panginoon, yung mga pastors na nagpipray sa kanilang mga members, sa mga workers of the church na talagang nagtatrabaho, Panginoon, sa inyo. Lord God, help us, Lord, to ignite our life sa inyo. Lalo kami lumapit, Panginoon, sa iyo. Dahil wala po kaming kakayahan para tumayo, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Kung hindi nyo kami sasamahan. Kaya Lord God, tulungan nyo, Lord, kami. Have mercy on us, Panginoon. And bless nyo, Lord, ang aming worship service ngayong umagang ito. Sa mga maglilid ng song leading, sa maglilid ng choir, Panginoon, especially the Word of God na marinig po mamaya, ay kami po inyong hamunin. At ito po yung aming yakapin, Panginoon,
Dahil kayo po, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, salamat, Panginoon, sa reminder na ito. Salamat, Panginoon, sa salita ng buhay, na patuloy niyo, Lord, kami ini-encourage, patuloy niyo, Lord, kami binibigyan ng bagong pag-iisip, palagi, Panginoon, to face this world, Panginoon, to overcome this world. Kaya, Lord God, nagpapasalamat kami dahil kami po ay panalo, Panginoon, dahil kami po ay inyong mga anak. Kaya, Lord God, tulungan niyo, Lord, kami na patuloy kaming tumayo kung ano po ang prinsipyo ninyo. Ilagay niyo, Lord, sa amin. I-convict niyo, Lord, kami ng inyong Holy Spirit palagi, para patuloy kaming ma-experience, Lord, namin yung pagiging true witness sa iyo. Kaya, Panginoon, binabalik ko po, Panginoon, ang papuri pa sa salamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras. Amen. Sa maikling minuto na pinagkatiwala niyo po. Alam ko po na excited na ang lahat para pumunta sa kanilang mga churches. Nagpe-prepare na para mapag-worship na. At yung iba, talagang ready to go na para sa pagsundo sa kanilang mga bisita. Amen. Kaya, pero bago kayo nagsundo, nakitune in muna kayo sa salita ng buhay. Kaya patuloy po natin itong i-share sa ating mga social media platform po, no? Meron po tayong YouTube, meron po tayong Facebook po. And dapat po patuloy lang natin suportahan ang salita ng buhay. Dahil ito po ay kalakasan ng bawat pananampalataya. Amen. Kaya nawa po kayo po ay pinagpala ng Panginoon. And nawa po tayo po ay magkasama-sama sa mga susunod na pagkakataon muli. Amen. Kaya salamat po sa lahat na nakatune in, sa mga pipapapastors, sa mga members of the church, ay kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Kaya nawa po, thank you po sa inyong minuto na pinagkaloob sa akin ngayong araw na to. Kaya God bless po and see you all next time.